Hi, magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa isang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Sabi niya, ikakasal na siya at bilang isa sa mga requirements sa pag-apply ng marriage license, kumuha siya ng Certificate of Non-Marriage o yung CNMAR sa Philippine Statistics Authority. Nagulat siya nang nakita niya, nalaman niya na kasal na pala siya sa isang lalaki na hindi naman niya kilala. Ano raw ang dapat niyang gawin? Lumalabas na siya ay hindi na single. Ang masaklap, hindi naman siya nagpakasal at hindi niya kilala ang nakalagay na asawa niya sa CNMAR. Pag-usapan natin ito bilang talakayan lamang at hindi may tuturing na legal services. Pero bagong lahat, shoutout muna tayo kay Helen Santiago Joseph ng Dededugwam mula naman kay Kagawad Rolando Palad ng Binalunan, Pangasinan. Shoutout kina Junar Luke Villar, Nena Vivian Kiban, Chris Sandy Abin Ribebes, Raul Ridela Fernandez, Elmo Cabalda, Attorney Boy Abara ng Pasig City, Ani Luberanis Duikido Antimano, Mark Jason Casco, Maricon Aviles, Nani Del Mundo, Kagawad Johnny Ramos, and shout out kay Attorney Manny Awanan. Kung gusto niyo magpa-shoutout, please leave your message sa ating comment. Kasal. Pero hindi naman siya nagpakasal. At di rin niya kilala kung sino ang kanyang asawa. Valid ba ang kasal? Hindi valid ang kasal dahil wala ang mga ilang formal at essential requisite ng kasal. Ang isa sa mga essential requisite ng kasal ay consent freely given in the presence of the solemnizing officer. Hindi siya nagbigay ng pagsang-ayon sa kasal dahil hindi naman siya humarap sa solemnizing officer. Wala ring marriage license na isang formal requisite ng kasal dahil hindi naman siya nag-apply ng marriage license. Ang isa pang requisite ay marriage ceremony. Wala rin dahil hindi naman siya dumalo sa seremonya kung saan dapat humarap sa solemnizing officer at ideklara na tinatanggap niya bilang asawa ang kanyang mapapangasawa. Pwede ba niyang ipanol o ipanolify ang marriage o ipawalang bisa ang kanyang kasal? Mga kaibigan, sa isang kahawig na kaso na umabot sa Supreme Court, ganito ang nangyari. Humiling si Erlinda Dairit, hindi tunay na pangalan, sa National Statistics Office, ngayon ay PSA, ng Certificate of Non-Marriage o CNMAR bilang isang requirement sa kanyang pagpapakasal sa kanyang boyfriend. Nang matanggap niya ang document, napag-alaman niya na siya ay kasal na sa isang nagngangalang Jong Park, hindi tunay na pangalan, noong June 24, 2002 sa opisina ng Municipal Trial Court in Cities. Itinanggi niya na siya ay nagpakasal at hindi niya kilala yung sinasabi niyang asawa. Hindi rin siya nagpakita at humarap sa solemnizing officer at yung pirma sa marriage certificate ay hindi sa kanya. Ano ang ginawa ni Erlinda? Hindi siya nag-file ng annulment o nullification of marriage, kundi nag-file siya ng petition for cancellation of entries in the marriage contract, lalo na sa entries na nakalagay sa portion ng wife. Isinama niya sa kanyang petition ang local civil registrar at ganun din ang sinasabing asawa niya.
Sa pagdinig ng kaso, tumistigo sa kanyang sarili si Erlinda at sinabing hindi siya nagpakita at humarap sa solemnizing officer na isang judge dahil siya ay nasa Makati na nagtatrabaho bilang medical distributor. Pinabulaanan din niya na kilala niya ang sinasabi niyang asawa, ngunit nakikilala niya ang mga pangalan ng mga witnesses sa kasal nang siya ay nagtatrabaho bilang receptionist sa isang pension house. Naniniwala siya na ginamit ang kanyang pangalan ng isang Johnny Guerrero, hindi tunay na pangalan, na siya ay may-ari ng travel agency dahil ibinigay niya ang kanyang pangalan at personal circumstances para makakuha siya ng passport. Nagtistigo rin ang isang empleyado ng MTCC at kinumpirma na ang kasal ni Jong Park ay ginawa sa kanilang opisina, ngunit ang sinasabing asawa nito na humarap sa kasal ay hindi si Erlinda, yung nagpetition ng tinatawag nating cancellation of entries. Ang testigo ay ang document examiner na nagsabing ang signature sa nasabing marriage contract ay isang huwad. Ano ang decision ng Regional Trial Court? Ito ang naging decision. Wherefore, judgment is hereby rendered. The petition is granted in favor of the petitioner. The local civil registrar is directed to cancel all the entries in the wife portion of the alleged marriage contract of the petitioner and respondent. Ipinagkaloob ng RTC ang petition ni Erlinda Dairit. Sabi natin kanina na hindi tunay na pangalan ni Erlinda at inatasan ang local civil registrar na kansilahin ang mga entries sa wife portion ng marriage contract ni Erlinda at Jong Park. Umakyat ang Republic of the Philippines sa pamamagitan ng opisina ng Solicitor General base sa mga grounds na ito. Rule 108 of the revised rules of court applies only when there are errors in the entries sought to be cancelled or corrected. Granting the cancellation of all the entries in the wife portion of the alleged marriage contract is, in effect, declaring the marriage void ab initio. Ang Rule 108 ayon sa OSG ay mag-apply lamang kung merong kamalian sa mga entrada o entries na gustong kansilahin o itama. Ganun din, ayon sa OSG, ang pagbigyan na kansilahin ang mga entry sa wife portion ng marriage contract ay nangangahulugan na idineklarang walang bisa mula sa simula ang kasal. Ano ang sabi ng Supreme Court? A petition for correction or cancellation of an entry in the civil registry cannot substitute for an action to invalidate a marriage. Ang petisyon para kansilahin o iwasto ang mga entry sa civil registry hindi maaaring ipalit para sa aksyon na ipawalang bisa ang kasal. Ang direct action para sa declaration of nullity or annulment ng kasal ay kinakailangan para maiwasan na paikutin ang jurisdiction ng family court sa ilalim ng Family Courts Act dahil ang petisyon para sa cancellation or correction of entries ng civil registry ay dapat i-file sa RTC o Regional Trial Court. Sa ibang salita, hindi maaaring wakasan o ipawalang bisa ng isang Filipino citizen ang kanyang kasal sa madaling paraan sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga entries sa kanyang kasal sa civil registry.
Ngunit dito sa nasabing kaso, hindi pinawalang bisa ang proceedings sa nasabing trial court dahil lahat ng mga parties ay binigyan ng pagkakataon para pabulanan, para magbigay ng opposition ang mga aligasyon ni Erlinda at nasunod naman ang mga lituntunin, mga procedures at sinuri at tinanggap ang mga ebidensya. Ang gusto ni Erlinda ay hindi para mapawalang bisa ang kanyang kasal. Dahil wala namang masasabing kasal na nangyari. Kundi gusto lang niyang iwasto ang record sa nasabing kasal para malagay o makita na ito ang totoo base sa ebidensya na kanyang iprinisinta. Dahil dito, dininay ng Supreme Court ang petition ng OSG at inaffirm ang decision ng RTC na kansilahin ang mga entry na nakalagay sa wife portion ng marriage contract ni Erlinda Dairit at Jong Park. Panalo si Erlinda na dapat kansilahin ang mga entries sa marriage contract lalo na doon sa wife portion. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panunod. See you sa ating next video.